Tagmayang adlang Huwebes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sensorily, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man no gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. November 13, 2025. Lengst matampo no sa mga itong paghatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender sa kanagngalan og Esther. Stand by Esther alang sa imong swat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule o ganiya man nakagamit na sa itong Nance products. Ako dahil si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Purok 4B, Aglayan, Malay-Balay City. Akong gitake kay Servicare. Sa wapa ko nag-inom. Sa ako ba ito menstruation? Kung siguro sakit akong kusun baway, klaro ba ito akong dugo. Pag tumar na ako anak kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Dako akong pasalamat sa Servicare o sa Nance Pada. Maria Regina sa Kristan, kung gigamit kaning Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi, kapoy kaayo permi. Murag hawoy akong mga braso. Haplas lang ko na murag naay kuan ba kanang mawala ang mga panakit-sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso pati sa akong tiil o kablang bago matulog kana akong ginahimo. Pagkadungog na ako aning tanan kay maminaw mami kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na-observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ako nga katulugon pa-observe sa nagamit na ako sa Nance product. Ako dihay si Florante Pinote, nagpuyo diri sa Mactan Puso Center. Ako nagapalit og capsule og Nance element. Dako kaya akong pasalamat ay hindaan og maayo po ng pamati isa kong panglawas. Ako ginatabang ang Nance capsule ay nagati ko ana sa capsule once a day. So uptake og himsog ang panglawas. Nance element ako pinahaplas ron nga na ayang mahiging pamati sa panglawas nga makapawala gid sa mga kaning mga pinapalagay sa panglawas, yung mga kaning mga pamaol ay kinaging sa itong pagpapako. Nagatumari ko Nance capsule o kini nagahaplas og Nance element. Mga dako kaya akong pasalamat nga nakatabang og kini nga Og syempre, alas sa itong Nance Melon mo na sa daghan na gyud ang nangutana, daghan na gyud ang excited para sa itong round draw kinsa ka ang sunod nga mamahimong milyonaryo. Pamaskong handog na Sincerely, Ate Arlene. Basin ikaw ang swerte. Swerte? Yes, from October 1 to December 15, 2025. Swerte nga mo daog og 1 million pesos sa Visayas, og 1 million pesos sa Mindanao, plus 50,000 pesos consolation prizes sa Visayas, and 50,000 pesos consolation prizes sa Mindanao. Simple ang imong buhaton sa inyong pagpalit og Nance product. 1. Mag-selfie ka sa butika kung diin ka nagpalit. 2. I-post sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture. At 3. I-PM ang inyong kasinatian sa paggamit sa Nance Herbal product. Grand Draw is on December 19, 2025. Pamaskong handog ng Sincerely Ate Arlene. Simple lang ang pagkabuhaton sa inyong pagpalit sa atong mga produkto. Selfie sa butika kung diin ka mo nagpalit, i-post sa atong Sincerely Ate Arlene Facebook page, i-PM ang inyong kasinatian. Pamasin ka mo ang swerteng mananaog. 1 million pesos isa sa Visayas and 1 million pesos isa sa Mindanao. Og syempre doon na pa'y 50,000 pesos nga consolation prizes na pulo sa Visayas at napulo sa Mindanao. Ayan, arat na. Os mong standby, alas sa suwata po atong paghatag ag pagtagad.
Ang atong letter setter sa kanag-ngalan og Esther. Stand by Esther alang sa imong suwat. Ini siyempre sa atong tulamanon. Sincerely, Ate Arlene. Dear Ate Arlene, tawag lamang ko sa pangalang Esther. 47 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo. Dinhi sa South, Cotabato. Ang ako mga anak ang pinaka-importante nga kabtangan sa kalibutan ate. Mawala lang ang tanan, dili lang sila. Na ako'y upat ka mga anak ate. Duha ka babae ug duha ka mga lalaki. Sobra ko ka-protective sa akong mga anak at TR. Gisakripisyo na akong career para maatiman nako sila pag-ayo. Bahalag, walay para sa amo sa kumbana. Basta naalang para sa ila. Sa tanang higayon sila ang among prioridad, ate. Isip ginikanan, dili pwede nga kapuyon sa pag-atiman o pag-regular kanila. Sa akong kabahin, ate, at mga bata pa sila, kung asa ko paingon, dala-dala ginako sila. Bahalag magkapuliki ko or maglisod ko. Sukat na nagsugod sila sa paglakaw, nakaalalay ko kanila ate. Hangtod nga nang dagko na sila og nang eskwela. Hatod sundo na ko sila sa eskwelahan. Hangtod nga nag-high school ang ako mga anak. Simple lang ang among pamilya ati R. Dili mi pobre, dili pod bidato. Kung ba na usa ka government employee, ang iyang sweldo, ako yung ginabudget para sa among mga panginahanglanon. Labi na ang mga panginahanglanon sa mga bata. Ginatipid na ako ang akong kaugalingon. Ginapalabon gid nako sa akong mga anak ug sa kumbana ate. Kay kinahanglan man akong alagaan og ayo ang akong bana. Kay siya ang ga-provide sa among pamilya. Kung magkasakit siya, mabaldado usab ang iyang pangita. Istrikto ko sa akong mga anak ate. Gusto na ako nga gikan sa eskwelahan, diretso na sila sa balay. Busa bisan high school na, ginasundo gihapon nako sila sa ilang eskwelahan. Matag weekends, ginatugutan nako sila nga mulakaw sa balay. Basta masayod lang ko. Kung asa sila paingon, o kinsa ilang mga kauban. Apan, sa dili pa mongit-ngit, kinahanglan nga makabalik na sila sa balay ate. Duha lang ka kwarto sa among balay. Ako kiningi pa-renovate ate. Gihimong isara ang kwarto. Did tuming unom mga tulog. Ang duha ka mga lalaki tapad sa ilang papa, samtang ang duha ka mga babae tapad nako. Na ako'y batasan ate nga mahilig og check sa ka mga anak. Bisag lawom na ang kagabion, mo bangon ko galit pang hikapon ako sila. Abi mo ate, di na ako malikayan, mag-overthink ko. Para sa kong mga anak. Ampot ba? Bisan ganig simple lang hilanat. Bahalag wa mi kwarta. Dadon ginakog doktor. Ingon anak ko sa kong mga anak ate. Doon ay usa kay gayon. Nabiyaan ako sila og pila ka adlaw kay nag-attend kog funeral sa akong sister-in-law sa Cotabato City. Dili gid ko mahimutang. Akong hunahuna to ara gid sa ila. Halos kada minuto mangumusta ko.
Dili pa ko kontento, mag-video call pa ko sa ila before sila matulog. Ginapacheck na ako kung nakalak na ba ang pultahan, naa sila sa eskwelahan, manawag ko, panahon sa ilang recess, para makasigurado ko nga okay ra sila bisag wa ko. Busa dili gid ko madaladala sa akong mga igsuon nga manuroy, mga ato sa lagyo nga mga lugar. Kaya di ko pwedeng mawala og pila ka adlaw. Kay dili gyapon ko ma-enjoy ate. Ako nahuna naaragid sa mga bata. Nagdag ko ako mga anak. Mas dili ko mahimutang. Mas may man tong gagmay pa sila kay makontrol pa nako. Apan sa diyang nanagko na sila, kabalo na sila nga mo desisyon sa ilang kinabuhi. Pareho nang nagdesisyon ang akong kamagwangang anak nga babae. Nga sa UP Mindanao siya mo eskwela. Kay nakapasa man siya. Dili unta gid ko mosugot kay mahadlo ko nga malayo siya namo. Pero wa ko'y nahimo ate. Kay iya man kining kagustuhan. Apan sa tinuod lang, lisod ang malayo sa atong mga anak. Apan nakumbinsin ako ang akong kaugalingon nga moabot gid ni nga panahon. Kanang dapat magparaya ko para maging independent sila. Kay dili man ko kanunay nga naa sa ilang kiliran. Kini lang ang akong gibutang sa kaunahuna para mabawas-bawasan ang akong kabalaka sa akong mga anak. Hangtod nga ang akong ikaduha na sab nag-college. Medyo layo iyang eskwelahan, busa na ngayo siyang single motor. Apan wa na ko gistugtan ate. Bahalag mag-dorm siya. Dili lang siya magbiyahe-biyahe kada adlaw nga magmotorsiklo. Kay mahadlo ko nga madisgrasya. Nga ako ganing isa ka babae nga anak iyang uyab na imotor, ginabawalan gina akong musakay ate. Nasayod ang ako mga anak sa kumbatasan. Palangga na ko sila o nasayod sila sa consequences kung di sila mutuon ako. Busa mas mahadlok pa sila sa ako kaysa ilang papa. Gipasabot po na ako sila kung unsa akong rason sa akong mga desisyon para mas masabta nila ate. Mapasalamaton ko nga dili pod gahi og ulog ako mga anak. Tungod sa paspas kaayo nga dagan sa panahon, mingawon ko atong gagmay pa sila ate. Kanang asa ka paingon, gusto sila mo uban nimo. Tinuod gidi ay ang ilang gisulti ate. Nga mintras gagmay pang ato mga anak, kinahanglang muhatag tag oras sa ila para ato sila makauban. Kay pag managko na, lahi na ilang gustong kauban. Dili na kita, kung dili ila ng uyab og mga higala, mga classmates ug uban pa. Samtang kita ginikanan, makita nato ang atong kaugalingon nga maghulat na lang sa ila kung kano sa makauli. Ang among anak nga naa sa Davao, malipay na lang ko ka makauli bisag kausa sa usa ka bulan. Kay grabe magid kini ka busy ate. Busa usahay kami ang gabisita niya. Sa akong kahigpit o ka-protective sa akong mga anak. Wa ako nagtuo nga malusutan paghihapon mi og trahedya. Ate R, normal ra kaayo ang adlaw. Basta weekdays, balik-balik lang ang among routine. Akong bana mo adto sa iyang trabaho, muuli og udto, mubalik sa iyang trabahuan, ug mupauli pagkahapon. Mausab ang duha nako ka mga anak. Balay, eskwelahan ra ang ilang routine, matag school days ate. Natigayo na, wakos bay kay may biyahe ko pa doon sa Davao para bisitahon ang akong kamagwangang anak. Ang plano nako pag uli hapitan nako ang ako ikaduha sa Coronadal para makumusta pod nako. Duha ko kaadlaw nga mawala. Pauli na ko gikan sa Davao. Sa dihang nakadawat ko og tawag. Gikan sa akong bana ate. Nagpahibalo nako nga na disgrasya ang among kamanghurang anak o gida sa hospital. Nag-hysterical ko sulod sa bus. Nagsigi kog hilak, wa ko makasabot sa akong gibati. Grabe ang kakulbag akong gibati ate.
Kung pwede palang paluparon ako ang bus para makaabot nako. Ako nang gibuhat. May diretsyo ko sa ospital kung asa gidalang akong anak. Ako naabdan akong bana o akong duha ka mga anak. Naapa sa operating room ang akong kamanghuran ate. Kamulong gioperahan. Namugnaw ang akong tibuok kalawasan. Kalit lang nga nawad-an kog panimuot. Matod ko sa akong kaugalingon nga damgo lamang kini. Asa sa akong pagmata okay na. Apan sa akong pagmata way na usab. Naghihapon ko sa ospital. Gignan ko sa nurse. I-relax ang akong kaugalingon. Kay mo taas nga akong dugo. Gikakuskos akong anak ate. Nakita na ko nga nabalaka usab sila. Hangtod nga misulod ang akong bana sa kwarto. Human ako nag-operahan ang akong anak. Og naakini sa intensive care unit or ICU. Under observation. Gawa sa iyang ulo na pa siya'y mga minor nga fracture o injury sa lawas. Grabe ang iyang hayuguman, ate. Naka-intubate ang akong anak. Mura kong mamatay nga maglantaw niya. Nasayra na ako ate nga miabot ang pag-umangkon sa kumbana sa among balay. Isa ni siya ate nga gaapil-apil sa mga drug race. Gahi kini kaayog ulo, dili gid magpabadlong. Naglagot ko ate R kay gipahulam niya ang akong anak og iyang motor. Pagawas niya sa highway, nabanggaan kini og sakyanan. Nga kalit ko nung may U-turn ang SUV. Nasapon gyud ang luyo sa motor. Ate, may nalanggani kay hinay ang dagan sa kong anak. Ug sa sakinan, kay lagi wa pa kini kabuelo. Apan, natumba og nalampaso sa dalan ng akong anak og naigo ang iyang ulo. Ang findings, ang SUV, ang sadaan. Kay bawal mo U-turn atong lugara. Nakipagsitel ang driver. Ila ko nung tubagon ang tanang medical bills sa among anak. Hangtod nga, maulian kini ate. Natuko na okay kayo ang among pagpanagsabot. Ning uyon ang driver nga siya ang mo shoulder. Sabay ron nun sa baytambalanan kay siya mampod ang tag-iya sa sakyanan. Nagpasalamat mi ate nga nakamatang akong anak ug human sa pipila ka adlaw sa ICU, naka-recover. Ug namang stable ang iyang kondisyon. As expected, ate. Dako kaayo ang balay ron sa ospital. Nakapangayo mi og tabang sa mga government agencies para payments among balance sa hospital. Apan, dili na mo pwede nga dili bayrag cash ang professional fees sa doktor. Busa nagpatabang mi sa nakabangga sa kong anak, ate. Apan gitagaan lang may 20 mil. Nausab ang dagan sa istorya. Kami na hinuon ang iyang gibasol. Nganong gitugutan ang among anak nga mo-drive og motor nga minor de edad pa. O guway lisensya. Busa, dili kuno namo siya mapugos sa pagpaningil. Hangtod karon naapa sa hospital ang akong anak. Daghan nag-advise na ako nga pasakaan og kaso ang nakabangga sa akong anak. Ako pangutana sa inyo ate, dili ba namo mapugos ang driver nga abagahon ang tanang galastuhon sa ospital? Kay matod niya, way lisensya ang akong anak. Unsa mga kaso, if ever, makadesisyon mi nga kasuhan namo ang driver sa SUV, ate. Nagkinahanglan ko sa inyong tambag ni attorney. Dini na lamang kukutob. Sincerely yours, Esther.
This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Ako di ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako iyahang Anslingiment oil kay ang akong gibati. Magulngul ba? Agad na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene. Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulangyutat, Sikiho. Nisulay ko pag tumara sa Servicare. Mga 2 weeks na akong inom anak niya dayon. Ako ganing gito times sa dira. Pare sa Diyos, no, lian akong mga banod sa akong push on, sa likod haning payod-payod dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na ako kanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Kay nakadungog ko sa radyo aning Servicare sa kudyo gikatabang sa akong kinabuhi. Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sang Nance Herbal Capsule kag Nance Uid Capsule, nabalaan ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido, malapatan sa Cangani Province. First ko nga gamit sa iya mga 2 or 4 ka capsule na anagid sa epic. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahupong. As in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya kag sige ko na siya gamit sang Nance capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili na gid siyang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala na gid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nance capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products sang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid capsule, wala gid nagkupos ang tiil sa akong bana nga isa ka paralyzed. Akong ginauhag nga naay sakit or paralyzed ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang Nance capsule o Uid capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga product. Daghang salamat kanimo Esther sa imong pagpadangat imong suwatan po ning atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Mao ni ang sagad nga problema sa mga driver, mga ginikanan nga ang ilang anak nag-drive without license o underage pa gyud. Kana ang atong hisgutan, may tulubagon ba ang sakyanan nga nakabangga kung ang nag-drive walay lisensya o underage? Of course, kauban ta? Attorney Bimbo Hiniralaw. Attorney, may adlaw nga Huwebes nga na kanimo. Maayong adlaw Huwebes Ate Arlene og sa tanan na minaw ning atong sibiyahan. Daghang salamat Swerte Party List and HMPC for having me here in your program, Ate Arlene. Of course. And attorney, mo gini siya daghan kayo kining gipadala ni Esther, problema man gid ni. Grabe niya kapalangga yang anak. Wala gid niya gialaw nga mag-drive og motor kay mahadlok siya. In fact, mga teenager ni wa pay lisensya kay batanon pa o wa po siya plano nga balitan og motor pero nakapanghulam. Mid-drive bisag underage naabay habol kay misaad man ang tag-iya sa sakyanan nga mo tabang sa galastuhan apan gamay ra iyang gihatag kay di bang kuno siya mapugos sumuhatag siya dili kay sayo pa sa iyang anak ni drive nga underage walay lisensya. nga walay lisensya. Of course, Ate Arlene, no, always good maka-file si Esther og case, no? Amo ba? For reckless imprudence resulting to serious physical injuries. Regardless Kung walay lisensya or minor ang iyang anak or it goes in violation with Republic Act 4136. Pwede maka-file katong nakabangga sa iyang anak nga unta mo bayad. Pwede siya maka-file for violation of Republic Act 4136 for driving without license or minor ang nag-drive. Pwede pahamtangan sa ato ang mga sa gobyerno, no? O fine or penalty ang iyang mga anak. That is a separate offense. I see. Kung mo file ang katong abi ko ba og way laban kung wa siya lisensya? Dili. That is a misconception. I Kaysa see. reckless So klaro imprudence. nato ni
wa kay lisensya na banggaan ka, pwede na gihapon Pwede ka maka-file. Kaya ang Article 365 of the Revised Penal Code, ang punishable is the recklessness, the lack of foresight, the lack of skill, or kanang giingon nila nga, there is no intent to kill, but what the law punishes is the failure to exercise due diligence. For Pero example, sakto man po di ay no. O sige, yes, padayon yes, sa attorney. for example, Ate Arlene, naay usa ka licensed driver, ug usa ka unlicensed driver. Ang unlicensed driver nag-agi siya og Saktong dalan. saktong dalan, one way. Nisulod siya dito. Oo. Naay ni counter. Okay. License siya, pero ni counter flow May-counter siya. Nagbangga okay. sila. Okay. Ang sayop katong Ang nagdalag saipan, lisensya. even license, pwede siya, masasadaan siya tungod kay ang proximate cause nga nung nahitabo ang accident was due to carelessness of that licensed driver. Yes, o ang nahitaboan ni karon ni U-turn siya nga bawal mo U-turn dito Yes, napita. yes. That's why nasapon ang iyang anak. Nasapon ang iyang anak. So, i-apply na to ani nga case. Ni U-turn man tong sadaan. Aha. So, basically, Bisag even if- wato siya lisensya, wala bisag siya underage lisensya. siya. Yes. Pwede gyapon maka-file og kaso. Yes, kung panalitang may siya nga, wala man siya lisensya, then you have to file under Republic Act 4136. So diya sila mabangga. Kasuhi ko, kasuhan tapod ka. Ila na ang mahitabo. Okay. Abi man gud nako. Muna yung correct me, magmay ginang nagka klaro gid kay banga. Ingon man gud accordingly kung ikaw nag-drive nga wa kay lisensya bisag unsa pa imong buhaton wa kay dag-anan. No, that is not that is not okay. That is not correct. Kay ang pag-drive nga walay license is a separate offense from reckless imprudence resulting to it could either be homicide or physical injuries. It's a separate. Okay. So, tungod kay separate siya, unya doon na pa yung violation ang sadaan kay lagi nag-U-turn siya sa lugar nga dili pwede mag-U-turn. Moto kumpiyansa po diyang anak. Unsay posibleng buhaton ni Esther? Ang una is, of course, no, naman like compromise agreement. That is- Nabayaran ang mga balance sa Nabayaran. hospital. In fact, nangaya na siya tabang sa LGU. Nangaya na siya ayuda para but again, ang PF dili Yes. man ma-free. So because there was already an admission, so basically pwede gid siya maka-file og case for reckless imprudence resulting to serious physical injuries kay wala man namatay iyang Anak. Pero ang penalty ani is of course below 6 years tungod kay reckless imprudence man siya. Oo, gani. Pero ang pangutana, nihatag naman to siya, na siya willingness to help. But wala lang siya ni follow, wala siya ni kanabang ni tuman sa ilang kasabutan nga i-shoulder niya ang mga bayro nun. In fact, gamay ra gani kay professional fee na lang ang iyahang atubangon. Kay madili pa, dakbas dako pag yun. Yes, so mas mayo kung kuan una demand letter tungod kay naman sila kasabutan. Pag dili gyud then file a case of reckless imprudence. I see. So, mo na pinaka-importante buhaton para nga pugos gyud og hatag tong sadaan. Yes, kung pila man galing ang hospital bill kay mo ba gisaad atong nakabangga. Nga kung pila ang bayro nun, iyahang bayaran. And then suddenly tungod lang lugar kay walay lisensya ang anak. Di siya mahabol. Dili ko nimo mahabol kay walay lisensya imong anak. So, at least klaro kayo, attorney, nga para sa mga abusadong driver, kung ikaw ang sadaan, bisag wa pay lisensya tong imuhang nabanggaan, wa na nagpasabot nga free ka na. Yes, dili siya. Pero of course no ang atong gilantaw ani dapat magkuha gid og license, no? Yes. Kay basin og makuha nila ba nga Definitely, di pa man gito siya magwa ka underage pa man. Ang lisensya 18 man pataas. yes, correct. Minor pa man day siya. Minor pa ani. man siya. Yes, pero kung kuan magkuha na lang kitag lisensya. Kaya para at least ang process sa pagkuha og lisensya mohatag po sila og mga safety protocols para raman pud na sa ato ang safety. And, correct. And kung doon na yung kay lisensya, murag iwas ka ba? Yes, correct. Kay, dili lang ka nakuha po kay lisensya, sabi ko lang, nagkabangga, nangadamage ang sakyanan, nya wa kay lisensya, imata na shoulder. Yun ana ba mahitabo? Depende kung kinsa ang sadaan Ate Arlene. Okay. Pero the thing is, mas mayo nga na kay lisensya, kaya at least na kay one step ahead. Pero And kung it does- pananglitan, wa pa kay lisensya, siya pa'y sadaan, human. Human. Duha. Special Law 4136, violation under Republic Act 4136, driving without license, and reckless imprudence resulting to, it could either be physical injuries, homicide, or damage to property. Pero sa tanan nga mga motorista, dilibot pasabot nga natay lisensya, nga magdanghag na lang punta. Correct. Kaya natay lisensya. Mag-amping gid hapon. Mag-amping gid perminti gihapon. And
as much as possible, mutuman kita sa balaod trapiko. Kay sagad man gud sa kanang disgrasya, ang kainit sa ulo ay pasensya sa dalan. Nga diha. mo overtake gyud bisan og kanang kuan bisag dili pa iyang turn mo overtake gyud kay lagi makigdot-dot gyud. Kani pong mga slow lane o fast lane, dapat mo ginay kasagaran nga akong makuha na Ate Arlene. Mga rela, mga bao-bao, naa diya sa tunga. Makig-contest pa sa mga Makikontest pa sa mga 10-wheelers o mga Labaw rural. lagi. So dapat gyud ampingan kay sa tanang higayon. Basta doon na kay sayo po, wa kay pasensya, labi na sa balaod trapiko, atubang gihapon kag kaso. So Yes. sama karon sa nahitabo sa anak ni Esther. Ingon na rin daw, Ate Arlene, basta gani na seminar sa LTO, kabalo gyud sila as ang fast lane pag nasa ang slow lane. Okay. Pero pag na gani, nabay uban nga musubay sa puti. Musubay gyud sila sa kanang linya ba? Between fast lane ug slow lane. Kana daw kuno half day ra na sila sa seminar. Kaya na sa tunga nagsubay. Naniguro na siya, ibabanggaan ka, dapat man. Pastilan. Anyway, ang imong final pala ka nga Esther, attorney. Yes, Esther, no, regardless nga naay walay lisensya ang imong anak, tungod kay unang-una ang determinate cause, ang proximate cause sa aksidente kadtumang nakadisgrasya sa imong anak, dilibot pasabot nga walay lisensya imong anak nga wala na kay habol sa balaod. Ubos sa balaod, pwede ka maka-file for violation of Article 365 of the Revised Penal Code, reckless imprudence resulting to serious physical injuries, and bisan pa man kung pananglitag mo file to ang katong nakabangga sa imong anak, mo file siya under Republic Act 4136, ang ipahamtang lang sa balaod is fine lang dito sa imuhang anak. Okay. And para sa tanan, padayon mo paminaw nining atong programa, din walay laing agalon kundili ang balaod, walay laing giya kundili ang konsensya, ug walay laing tumungog tinguha kundili ang pagkabot sa iniusa nga hostisya. Kini na lamang si Attorney Bimboy Hiniralao, daghang salamat. Ditugot lang niya ang sakit, ang hilom nga kabalaka, apan ang kahinsog sa matris, dili ang ay pasagdan. Cervicare Herbal Capsule, makatabang sa pagmintinar sa hinsog na cervix sa kababayenan, adunay natural na antimicrobial ug anti-cancer. Luwas, natural ug epektibo para sa imong proteksyon ug kalinaw sa una-una. Piliya ang Cervicare Herbal Capsule. Cervicare Herbal Capsule, kang imong kinabuhi angay ampian, approved by FDA. Ang sekreto aron dili mawalahi sa pagtuon sa klase inyong mga anak. Pain na sila sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron makatabang sa ilang pagtubo, makapabright ug protektado sa mga klase-klaseng sakit. Inom na sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron dili makalimtan ilhan ditunan sa klase ug basin pa mutapwa na sa sunod. Remind Junior Chocomix Powder Drink, makapabright, approved by FDA. Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Tigama og tigapod-apod sa NANS and UAID, the most effective combination nga mga kapsula alang sa lig-on nga kalawasan higala. Tumar sa 2 capsules a day sa NANS and UAID. Cervicare, alang sa mga babae nga gustong malimpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug aron mutultol ang menstruation. Before bedtime, tumar og 2 ka kapsula sa Cervicare. Tawa-tawasi, ang atong lawas nagkinahanglan og sundalo nga mokombate sa mga virus hinungdan sa balatian. Proteksyon na, vitamin pa. Tumarog 3 times a day human og kaon sa tawa-tawasi. Remind Capsule, alang sa update na pangisip gikan sa estudyante paingon kang lolo ug lola. Usa ka memory enhancer nga swak sa imuha. Kini ang imong kinahanglan. Tumarog 2 times a day sa Remind Capsule. NANS Liniment Oil, sukad kaniadto hangtod karon. NANS Liniment lang gihapon. Basta sakit sa kalawasan, NANS Liniment Oil. NANS Corn Coffee, alang sa nindot nga katulog ug kada adlaw makabawas, mag NANS Corn Coffee na. Kini ang sekreto aron magpabiling askil. NANS Corn Coffee. Alena Set, for natural and glass-looking skin, pag Alena Set na. Made of organic or natural ingredients. Hamis nga naong, imong maangkon sa Alena Set. NANS and UAID, Cervicare, Tawa-Tawasi, Remind, NANS Liniment Oil, NANS Corn Coffee ug Alena Set. Mapalit sa mga suking butika. Gama sa Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation.
salamat kanimo Esther, daghang salamat Attorney Bimboy Hiniralaw. Again Esther. Sus pastilan, malagi na ginaingon ba? Ang inahan grabe gyud kung masakitan kung anak na ang hisgutan. Gani kung unsay mahitabo sa anak triple pa ang kasakit nga bation sa kainahan. Muna nga mga anak dapat mag-amping gyud in town. Again kabayan sa mga panghitabo Esther. Sa gikaingon ni attorney bisan pag waay lisensya ang imong anak, dili lang pasabot nga wa kami katungod ipadayon ang inyohang pag-claim sa gisaad sa mga SUV driver. Kay mula giniingon wa man din ang nagpasabot kung way lisensya, ikaw na sadaan, depende kung kaysa sadaan. So klaro man kaayo nga may U-turn sa lugar nga dili pwede mag-U-turn. Dako gihapon kay siya tulubagon og labaw sa tanan, lahi di ang kaso kung way lisensya. Lahi pod na siya, so dako ka o galaban ka bahin ni ana. Basta ang importante lang ang hustisya moadto gyud para sa tao nga matinud-anon. Again, thank you so much Esther sa imong pagpadangat sa imong kasinatian o mga pangutana ini sa tutulumanon sa Sincerely Ate Arlene Punto Legal Edition. Hinamdumi ang kinabuhi kapuno sa pagsulay, mas ligon ang pagtuo sa labaw makagagahom. I-stand by karon taod-taod alas sa Health Education Program ni Doc John Paul de Asis. Mo sunod galayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga salamat. Bye-bye. I love you all.